nakadapa, duguan at mayroong tama ng bala. Ito ang sinapit ng isang driver ng tatakbong alkalde ng Tinag Abra na si Juanito Limis Gamong, 59 anyos, sa isang bahay sa Barangay Zone 3, Poblasyon Bangad Abra. Ang minamanehong sasakyan ng biktima pinagbabaril ng mga hindi pa nakikilalang mga suspect bandang alas 7 kagabi, March 25. Nakatakas pa ito pero sinundan siya ng mga suspect at dito siya pinagbabaril. Naitakbo pa ito sa pagamutan pero idineklara ng dead on arrival. Hindi pa malinaw ang motibo ng krimen pero isa na ito sa mga suspected election-related violence sa probinsya ng Abra na halos araw-araw na raw na nangyayari. Isa sa mga biktima ng mga suspected election-related violence ang re-electionist na si Vice Governor Joy Bernos dahil sa insidente ng paghahagis ng granada sa kanyang sasakyan at sinundan pa ito ng pagpapaputok sa kanilang sasakyan. Anya, tila hindi raw binibigyan ng aksyon ng PNP ang mga insidenteng ito. Kay Chief PNP, sana pansinin niyo naman kami dito. I know concern yung iba dito pero wala silang magagawa yung mga nasa baba na officers, wala silang magagawa kasi yung mga high ranking officers dito iniiba yung report, iniiba yung kwento. Sa pag-file na lang ng kaso kung may mangyari sa amin, sa partido namin. Sa pag-file pa lang sa kaso, mabagal na. Sa amin matutulog pa yung mga supporters namin sa station, dalawang gabi before or mag-overnight pa sila before nila ma-file sa piskalya yung mga ganong treatment. Dagdag pa niya, dapat walang kinikilingan ang mga pulis sa Abra at dapat nang gumawa ng aksyon dito ang PNP. Kailangan namin ng very aggressive. Kailangan namin yung parang takot kami lahat sa mga pulis. Hindi yung lahat ng tao wala yan. Wala pulis yan, sa kabila yan, mga ganun. Sinagot naman ito ng Police Regional Office Cordillera at iginiit na apolitical sila at mayroon silang ginagawa sa mga napapaulat na mga insidente. Ayon kay Police Brigadier General David K. Peredo Jr., manageable pa ang sitwasyon ng Abra. Kung ikumpara mo sa record ng other regional offices, Procar pa rin ang pinakamamaliit yung shooting incidents niya. Kung ikukumpara mo, only na nangyari lang kasi sa incident sa Abra parang hindi ko alam kung bakit pati tao, pati mga political leaders, gustong-gusto nilang ipasikat na may nangyayaring ganun. Sa tala ng Police Regional Office Cordillera, umabot pa lang sa 20 kaso ng pamamaril ang naitala sa Cordillera simula noong January 12 kung saan ipinatupad ang election gun ban. 14 dito ay nangyari sa Abra. Pero sa kabila nito, tiniyak pa rin niya na dapat maimbestigahan ng maigi ang mga insidenteng ito pero aminado silang hirap din sila dito. Pati yung pag-ano ng witnesses, medyo nahirapan kami dahil initially, ayaw nilang magsalita. Kahit nakita nila, ayaw nilang magsalita. Kaya yun ang isang problema rin sa mga incidents sa Abra. Sa ngayon, nagpadala na ang Pro Cordillera ng 100 karagdagang pulis para sa mga bayan na nasa orange at yellow category. Sa tala ng Pro Cordillera, isa na ang kumpirmadong election-related violence sa probinsya ng Abra. Ito ang pananambang ng convoy ng tatakbong alkalde ng Pidigan na si Artemio Billy Boy Donato Jr. noong February 28 sa bayan ng Pilar Abra. Vinavalidate pa ng PNP ang iba pang suspected election-related incidents sa probinsya. Samantala, nadagdagan pa ang bilang ng mga election hotspots sa probinsya. Kamakailan lang isinailalim na sa yellow category ang bayan ng Pidigan mula sa pagiging green category. Pinag-aaralan pa kung itataas sa orange o red category o mapapanatili ang categorization ng iba pang bayan sa probinsya. Ongoing pa rin kasi ang investigation ng PNP at hindi pa nila na-determine if it's really election-related. And then marami rin tayo natatanggap ng mga incidents of homicide or physical injuries but kung titignan natin yung report is hindi naman connected din sa elections. Sa ngayon, nasa orange category ang bayan ng Pilar, Bangged at Bukay. Yellow category naman ang bayan ng Lagayan, Pidigan, Tayum, Tinag, Dolores at Lagangilang. Charles Nicolimon, RNG News.